Ang grace po ay nagsisignify ng unmerited favor. Pag sinabi po ng unmerited favor, ano po ibig sabihin nito? Hindi po natin tinatrabaho. Hindi dahil gumawa ka, kaya ka meron. Ang grace po is unmerited favor. Ang grace din po is undeserved blessing. Hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala. Pero ang grace, dahil sa kanyang grace, ikaw ay tatanggap na ngayon. Hindi ka gumawa ng mabuti, pero ang Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang grace, ay pinagpapala ka na. Grace is also unearned blessing. Ito po ay a free gift. Pag sinabing grace, ito po ay ay po ano ang grasya? Hindi tinatrabaho, hindi ka karapat-dapat, at libre. Yun po ang grace. Ay, isa po makita mo, ibig sabihin po ng grace na kung saan ang siyang nagtawid. No? Kay Joseph, mga pinamahal. Ay, meron pong grasya ng Diyos sa atin na meron tayo ngayon. Grasya na tayo ay magpatuloy na humawak sa pangako ng Diyos, sa kanyang mga pinangako sa atin, sa kanyang mga salita, na tayo po ay iingatan, pangangalagaan, at pagpapalain ng Diyos, maging anuman ang merong sirkumstansya na meron tayo sa ating mga buhay. May isa po yung bagay na kung saan ating po makikita ay acronym ng grace. Ang grace po ay, ibig sabihin ng G ay God riches at Christ expense. Ibig sabihin, bakit ano ang grace? Yan ay dahil kay Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo. Dahil sa expense ng kanyang buhay, ay nagkaroon tayo ng kanyang kayamanan. Mga minamahal, ito po ang ating lugar bilang mga Kristiyano. Bilang mga mananampalataya kay Kristo, hindi po natin tinatrabaho na tayo po maging mabuti. Tayo po sa Kanya ay mabuti na. Hindi natin tinatrabaho na tayo maging matuwid sapagkat kay Kristo tayo ay matuwid na. Hello? Sapagkat yan ay regalo ng Diyos. At ito po ang siyang bumabalot sa atin. Siyang nagbibigay sa atin. Kapatid, mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, narinig na po sa akin ito, uulitin ko muli. Tayo pinagsimula sa grasya ng Diyos. Tayo pinaligtas sa pamamagitan ng kanyang grasya, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, at dapat lamang kung tayo ay magpatuloy sa grasya ng Diyos. Kapatid, kaya tayong itawid ng grasya niya. Amen? Kaya tayo uunlad dahil sa kanyang grasya. Tayo po ay mananagumpay sa mga kasamaan dahil ang grasya niya ay sumasa atin. The Lord has with Joseph. And let me close with this. Ang sayo po ng talata ng Hebreo, ang pangako ng ating Panginoon. In Hebrews chapter 13 verse 5, sinabi naman, I will never leave you nor. Alam niyo po ba yung sabihin po doon, yung pong never doon? Yung never pong binabanggit sa mga talatang iyon ay isa pong salita na kung saan ay meron po siyang dalawang pong double na pagkakasabi. Na ang binabanggit po ay meron siyang double negative strengthening the denial. Never. Ito po ay mula sa salita na kung saan ay umay. Salita pong Grego umay. Ang ibig sabihin po ay double strengthening ng denial. Ang ibig sabihin po niyan is, I will never leave you. Ano po ibig sabihin po? I will never forsake you. Siya pong nangako ay tapat. At sinabi ng ating Panginoon,
na tayo po ay hindi iiwan. Hindi iiwan anuman ang sitwasyon at hindi pababayaan ang lahat po ng nakay Kristo Jesus. We are all safe and secure in Him. Amen? Kaya mga kapatid, stay in His grace. Hallelujah. Sino po ba meron pong mga bigatin? Sino po meron pong mga alalahanin? Yung mga dinadaanan. Sabi ng Lord, my grace is sufficient for you. For my grace is made perfect when there is weakness. Kung saan ka mahina, doon malakas ang Diyos. Amen? Meron po ba tayong mga kahinaan? May mga struggle ba tayo? Hayaan po natin maihayag ang kalakasan ni Kristo sa atin. Shall we all stand? Salamat.